So guys, ayan, mag-start tayo dito sa magazine ng High Kappa. So ito guys, nalagyan ko to ng gas kagabi. Kaso nga lang, may singaw siya kasi kung wala siyang singaw, nilagyan ko siya ng gas kagabi. Dapat matigas pa to na portion. Ito. Kaso guys, ayan o, malambot na siya. Ayan. Napipindot ko siya guys, tas walang lumalabas na gas. So meaning guys, may leak to, itong magazine na to. So sa video na ito guys, susolusyonan natin kung paano natin ma-fix yung leak ng magazine na to guys. So first natin gagawin guys is itong lock na to, push lang natin para ma-access natin. No? Ayan, push nyo lang. Push. Ayan. So, nandito na tayo, guys. So, ito yung bulb nyo, guys. Ito yung screw. Nga pala, guys, sa screw na to, meron siyang specific talaga na screw na dapat kailangan. Pero, ang gamit ko naman, guys, yung ganito. Ayan. So, dito, guys, ito yung ginagamit ko, yung pinakamalaki. Ayan. So, bubuksan natin yung loob, guys. Kasi, ang mga possible nyan, guys, na may leak or saan lumalabas yung leak. Dito. Ito. Dyan. Or dito. Ayan. Or pwede naman dito. Dyan. So, ang technique ko nga pala, guys, para malaman, no? Kung either dito ba yung leak, dito, dito, or dito. Ayan, lagyan natin ng gas. Ayan. Ayan. Pag nilagyan natin ng gas, dito guys, pag observation, pag i-check mo kung nandito yung leak, i-press mo lang, parang pipigilan mo. Pag inalis mo yung yung kamay mo, pag kunwari may parang pressure kang naramdaman, meaning nandyan yung yung tawag dito, yung leak. O kaya dito, pag dito naman guys, pakikinggan mo siya. Ayan, maririnig naman yan guys or kaya dito. Pero pag malakas guys, possible dito yung leak niyan. Yan, kasi malaking part to eh. Ayan. So, gagawin natin ngayon guys is tatanggalin natin to. Babaklasin natin. So, screw lang natin guys. Counterclockwise. Ayan o. Ayan guys, narinig nyo ba? Diba? Pag malakas dyan yan. Ayan. Hawakan lang natin to guys kasi minsan tumatalsik. Baka mawala itong part na to. Mahal pa naman yung part na yan. Last check ko sa Lazada, around 300 plus. So, ingatan natin guys. Ayan. Counterclockwise lang guys. Tapos hugutin natin dahan-dahan guys Ayaw pa. Konti pa. Ayan. Dahan-dahan lang guys. Ayan. So ayan guys ito yung o-ring guys. Ayan. Minsan kasi sa basic experience ko guys, pag malakas yung leak, dito talaga itong part talaga to. Pag sobrang lakas ng leak. Ayan. Dito. Ayan. Kasi kunwari, chinek mo dito, wala namang pressure. Tapos malakas yung leak. Meaning yun, itong o-ring na to. Ayan. Yung iba guys, ang ginagawa nila is, kunwari, ayan, naka-close yan. Inaano nila sa mainit na tubig. Naglalagay sila sa baso ng mainit na tubig, tapos isasawsaw nila.
So, ang concept naman nun guys is, pag yung magazine, nilublob mo, eto kunwari ito, nandito yung leak. Pag nilublob mo yun sa mainit na tubig, meaning nun, magko-compress yung o-ring. Yun yung parang, ano niya, concept nun guys. Pero sa atin guys, hindi natin gagawin yun. So, ayan dito guys, oh. Meron din siyang o-ring. Ayan, nakita nyo. Ayan, o-ring. Tapos, eto din o-ring. So, may remedyo naman dito guys kung paano pawalain yung, yung leak. No? Based naman sa experience ko, ano naman siya, tawag dito. Okay naman siya. So, ang una muna natin gawin guys is ilob muna natin. Ilob muna natin yung mga o-ring. So, gagamit tayo ng silicone lube. Ayan. Konti lang guys. Yan. Wala na yung hose kasi. Yung parang, labasan kasi nasira. So, konti lang. Ayan. Ganyan lang. Ayan. Ipupunas lang natin yan guys dito. Hindi kailangan na marami. Saktuan lang guys. Sa o-ring. Ayan. Nulub natin yung o-ring. Tapos, itong o-ring din na to, ito. Lub din natin yan. Ayan. Maintenance lang naman guys. Saglit lang. Ayan. Pag nalub na natin yan guys, edi ibabalik na natin. Yun kasi yung parang first option guys. No. Pero pag ayaw pa rin, kunwari guys, naglub na tayo. Pero ayaw pa rin, no, may singaw pa rin. Ito na yung option natin. Lalagyan natin ng Teflon tape. Ayan, sa paglagay ng Teflon tape guys, ito lang naman guys, yung sa may o-ring. Ayan, ito, nakikita nyo. Yan. Ito guys, oh. Sa paglagay ng Teflon tape guys, yan. Simple lang naman. Yan, ito lang. Yan. I-Teflon lang natin guys. Yan. Ayan guys, tinepload. Ayan, pwede na yun guys. So, ang concept ng paglagay ng Teflon guys, kasi minsan guys, yung natin, yung rubber natin, siya, parang nagiging manipis siya. So, ang ng Teflon natin, kung sakaling naging manipis yung rubber, ayan o, maharangan pa rin natin yung gas para pawala yung leak. So, yun na naman guys. Yan lang. Ganyan lang kadali guys. So, sa pagpasok guys, ganun pa rin, no? Siguraduhin natin guys na nakalock to, kasi minsan pag hindi nakalock, tatalsik yan guys. So, kunwari yung pinag-aayusan nyo, maraming mahirap na yun hanapin guys, kasi napakaliit, tsaka sobrang mahal yan guys. So, lang natin guys na dapat nandyan yan. Minsan kasi ang nangyayari, ganito yung ginagawa. Ayan, tanggalin natin na. Pag tinanggal natin, dito nilalagay. Ganyan. Ganyan, mahirap yan guys. Huwag na kayo magpakahirap. Dito na ilagay. Ayan. Ayan. Pagkalagay dyan, pasok natin yung spring doon. Ayan, sarado. Ayan. Diba guys, masikip. So, lang natin guys, ayusin lang natin. Isi-sentro lang natin guys. Ayun o, masikip. Ayan.
And guys, para malaman mo na nasakto doon, etong ano na to, ayan, may ano yan dito. Para malaman mo na sakto siya doon sa butas, dapat nakaangat yan. Ito. Ayun guys, yun, nakaangat. Kasi pag hindi yan nakaangat guys, meaning hindi yan sakto sa butas. Ayan. So, screw na natin siya guys. Pahigpit clockwise. Ayan. And huwag na natin siyang masyadong higpitan guys, kasi baka mamaya mabungi yung ano doon. Ito, baka mabungi. So ngayon guys, tetest na natin siya. Nalagyan natin siya ng gas. Ayan o, may singaw siya. So kailangan pa natin siyang higpitan. Ayan guys. Ano natin ulit. Ayan. Wala na. Ayan. So ngayon guys, babalik na natin yung ano, yung lock. So pupush lang natin yan. Push. Ayan. Tapos tusukin lang natin ulit. Ayan. So yan na guys. Wala na yung maririnig na leak. Ayan. Matigas. Ayan na. So guys, pag dito naman yung leak, ito, ginagamitan natin yan ng tools na ganito. Ayan. Ayan guys. So papasok mo lang yan, tapos bubuksan mo, tapos ilulog natin. Ayan. Ganon din dito guys. Ay, kaya ano pala guys, minsan ito sumisingaw to guys. Minsan sumisingaw. Kasi minsan, pag magkakarga tayo ng gas, minsan natatabingi natin. Ganyan, natatabingi. Kaya, ang ginagawa ko guys, pag kunwari, sumisingaw to, titingnan natin guys, yung bilog na maliit. Ito. Yan, yung bilog na maliit na yan. Tingnan natin kung naka-center siya guys. Pag hindi siya naka-center guys, gano'n natin oh. Yan, ipasok natin tapos i-sentro-sentro lang. Or kaya guys, pag dito naman yung may leak, kunwari, gagamit tayo ng flat screw. Ayan. So flat screw, yan, higpitan lang natin guys. Ganon. So ayun lang guys, I hope na marami kayong natutunan. So, mga remedies lang naman to guys, kung sakali magkaroon ng leak yung gas nyo. So, thank you guys.